Nang mga sandaling ito, naghahanda na si Haring Balaw sa pagdating ng mga nilalang. Ang unang papalapit sa kanya ay si Haring Mista, ang hari ng Salamangka. Ano bang sinasabi ng insekto na to? Pero batay sa kilos niya, siguradong hinahamon niya ako sa duelo. Pwes, hindi kita uurungan! Aba, mukhang inaasar pa ako ng isang tuwa. Huh? Sandali lang, Haring Balaw. Hayaan mo kaming magpaliwanag. Magpaliwanag. Malinaw ang dahilan kung bakit kayo nandito. Sabay-sabay kayong susugod dahil hindi umubra ang mga wakwak. Hindi mo ako mahuhuli, Haring Balaw. Makulit kang bubwit nga. Eto sa'yo. Teka, nasa na ba yun? Eto. Makinig ka muna sa amin nang hindi mo na masaktan ang iyong sarili. Nakakainis. Paano ko ba mahuhuli ang isang to?
Alam ni Haring Balaw na hindi niya kakayanin ang mga nilalang. Bukod sa marami sila, ito ang mga hari ng iba't ibang uri. Ngunit kahit ganito ang sitwasyon, hindi magpapatalo si Haring Balaw. Dahil sa angking abilidad ni Haring Daya, hindi siya mahuli ni Balaw hanggang sa lumabas ang bagong katangian nito. Masyado mong pinapainit ang ulo ko. Tignan natin kung makawala ka pa dito. Aray ko! Napapaso ako! Ang init! Ang init! Pinahirapan mo ko, Daya. Ang hari ng mga duwende, ang hari ng mga lihim, ang dapat sa'yo, tirisin. Bago tuluyang maapakan ni Haring Balaw si Daya, biglang nagkaroon ng usok sa paligid. Isa ito sa lakas ni Ahon, ang hari ng mga kapre. Ang tawag sa katangiang ito, ang usok ng sabulag. Hindi kami naparito, Haring Balaw, upang makipaglaban. Nandito kami dahil kailangan namin ng tulong. Mag-usap tayo, Haring Balaw. Bakit naman ako makikinig sa'yo? Isa ka sa pinakamapanlinlang. Ginagamit mo ang usok upang lituhin ang biktima. Kaya maraming nawawalang kababaihan dahil sa ginagawa mo, Ahon. Makikinig lang ako sa'yo. Kapag hindi na gumagalaw ang katawan ko, Kung yan ang gusto mo, kambing, pagbibigyan kita. nasusunog ang balat ko. Asan pa tong kapre na to? Isa rin sa mga katangian ni Haring Ahon, kaya nitong lumikha ng apoy, o mas kilala sa katawagan na apoy ni Lalahon. Si Lalahon ay isa sa mga sinaunang Diyos, kilala sa lugar ng Negros, tagapag-alaga ng buhay sa kagubatan. Binalaan kita, Balaw, pero hindi ka nakinig. Ngayon matutusta ka at gagawin ka naming pagkain. Mahapdi ang bawat atake ni Ahon. Pwes, hindi niyo ako mapapatay sa lugar na ito. Kahit magtulong-tulong pa kayo. Dito tayo magkakamatayan. Yan ang gusto ko. Kung gagamitin nyo ang buong lakas nyo, gagamitin ko rin ang sa akin. Aray. Napakainit ng selyo. Anong ginagawa mo, Lando? Makinig ka sa kanila, Balaw. Hindi sila makakaaway. Gusto nyo bang magkaroon ng gabay? Kagaya ng simbolo na ito.
Gabay medalyon na merong pangkalikasang sangkap at isang mutya. Nasa comment section ng link kung interesado ka mag-order. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi mo. Hindi pala kayo kalaban. Bakit hindi ka nagsasalita? Kanina pa ako nagpapaliwanag. Hindi ka nakikinig. Bigla mo kong sinuntok. Tignan mo ang nangyari sa maganda kong muka. Hindi man sumakto sa plano ni Jonas ang kaganapan, natuloy pa rin ang panonood nila ni Inday ng bituin. Pasensya ka na, Inday, ha. Nasira yung plano natin na manood ng bituin sa gubat. Ang dami naman kasing panggulo eh. Pero alam mo, huwag kang mag-alala. Kahit anong klaseng halimaw pa yung lumabas, hindi ko hahayaan na masaktan ka nila. Pangako, lahat gagawin ko, maprotektahan ka lang. Huwag mong isabuhay ang pagiging isda. Teka, nasan si Inday? Nakakainis naman, oh. Oh, anong nangyari sa mukha mo? Ano daw? Hindi ko naman maintindihan to eh. Kasalanan nyo tong dalawa. Kayong dalawa ng gabay mo ay masyadong mainitin ang ulo. Dapat sa inyo, pinag-uuntog. Pasensya ka na. Bigla-bigla ka na lang kasing sumusulpot eh. At saka, ano bang kailangan nyo? Bakit ba magkakasama kayong lahat? May problema sa lahat ng palasyo ng mga hari. Ang mga bulaklak, pananim, puno, maging ang tubig namin ay nasisira. Iisa lamang ang ibig sabihin nito. Nangyari na ito matagal na panahon na ang nakakalipas. Magmula nang magalit ang reyna ng mga diwata. Ang hindi lang namin maintindihan kung bakit nadadamay ang lahat ng kaharian. Maging sa kalangitan, iba na ang simoy ng hangin. Ayon sa nakuha nating impormasyon sa mga kauri ni Saul, ang mga kauri niyang sadsad, may galit daw sa'yo Haring Balaw ang reyna. Kailangan nating punta ng reyna sa lalong madaling panahon. Sinubukan naming pumunta sa kanyang palasyo, ngunit hindi kami makapasok sa lagusan. Kaya mas makakabuti siguro
kung sasama ka sa amin, Haring Balaw. Galit ang reyna sa akin. Batay sa natatandaan ko ay nagkaroon pa tayo ng sumpaan. Anong nangyari sa kanya? Kung merong malaking problema na nagaganap sa lahat ng kaharian, kailangan nga nating kausapin ng reyna tungkol dito. Hindi magtatagal, madadamay ang mundo ng mga tao. Pero teka, paano ba tayo pupunta sa palasyo? Di ba nga hindi kayo makapasok sa lagusan? Matapos nyo kong gulpihin, ngayon kailangan nyo ng tulong. Ako lang ang merong kakayahang makapasok sa lugar ng walang pahintulot ng reyna. Pero binabalaan ko kayong lahat. Kapag walang pahintulot sa reyna, lahat ng nilalang na makikita natin ay hindi magdadalawang isip na patayin tayo. Bueno, kung handa na kayo, bubuksan ko na ang lagusan! Teka, sandali lang. Magpapaalam lang ako kay Hinda. Naglakbay ang mga hari sa palasyo ng reyna. Alam ng mga hari ang panganib na kakaharapin sa lugar. Ang lugar ng reyna ang pinakadelikado sa lahat ng mga nilalang at elemento. Bukod sa napakalakas ng depensa, iba't ibang uri ng elemento at nilalang ang maaaring kaharapin. Lahat ng bagay sa kaharian ng reyna ay delikado. Ultimo maliliit na insekto, maaaring mapatayang tao, nilalang, o kahit mga hari ay hindi makakaligtas. Pagtapak pa lang nila sa lugar, nakaramdam kaagad ng kakaibang presensya ang lahat ng hari. Maganda kayong lahat. Huwag kayong magdadalawang isip na patayin kung ano man ang makita nyo. Kambing! Anong ginagawa ng kambing dito? At saka bakit ganyan yung mukha niyan? Nakakatakot yung itsura niya, oh. Ba! Zzz, 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 zzz. Huh? Hoy, kayong dalawa. Ano bang pinag-uusapan nyo? Ang sabi niya ay, kambing daw ang pangalan niya. Alam ko. Itanong mo sa kanya kung anong meron dito sa lugar at kung paano tayo makakapunta sa mismong palasyo ng reyna. Anong sabi niya, Haring Mista? Hindi niya daw alam. Akin na yung kambing na yan. Papatayin ko yan. Ang daming sinabi. Hindi naman bala alam. Itutusok ko yan dito sa palaso.
Andito na ang isa sa mga nilalang. Kumanda kayong lahat dahil magsisimula na ang laban. Singhot kagalingan, lalahon inhaler, instant ginhawa. Kung interesado ka, nasa comment section ng link para maka-order. Singhutan na ha! Ako na ang bahala sa isang to. Wala na akong panahon na magsayang ng oras. Wika ni Kanduk. Ang lakas na nagmumula sa kanya ay mula sa Diyos ng digmaan. Walang iba kung hindi si Makanduk. Ang Diyos ng digmaan, ang Diyos ng lason. Mahinang uri. Hindi naman pala ganong kalakas ang mga nilalang dito. Unang pagsubok pa lang, hindi na alam ng mga hari ang gagawin. Ilang sandali pa, muling nagpamalas ang kakaibang katangian ni Haring Balaw. Maging ang lahat ng mga hari ay nagulat. Nanatiling kalmado si Haring Balaw. Inoobserbahan lang ang buong paligid, maging ang pagkilos ng higanting puno. Anong problema, Haring Balaw? Natatakot ka ba? Manahimik ka. Nag-iisip ako. At kailan ka pa natutong mag-isip? Ahon, Kanduk, Kaptan, at ikaw, Mista. Sabay-sabay tayong aatake. Susubukin nating pira-pirasuhin ang katawan ng higanting puno. At ikaw naman, Ahon, kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, sunugin mo ang ulo niya hanggang sa katawan. At ikaw naman, Daya, hari ng mga duwende. Manood ka lang kung paanong makipaglaban ng mga malalakas na hari. Gulat na gulat ang lahat ng hari sa ipinapakita ni Haring Balaw. Napakatalas ng isipan nito. Kaya naman walang pagdadalawang isip nilang sinunod ang plano. Nakakatuwa ka, Haring Balaw. O sige, ipakita niyo ang galing niyo.
anong lakas ng atake mo, hindi yan uubra sa baluti ng salagubang! Hoy, umayos ka. Huwag kang humarang sa daanan. Ako pa ang sinisi. Ikaw ang nakaharang sa daan. Sinong mahina pala? Kung wala ako, malamang tumalsik na kayong dalawa. Tignan natin kung hindi ka patatablan sa gagawin ko. Pinabati kita, Haring Balaw. Kakaiba ang pinakita mong katangian sa laban. Hanga ako sa talas ng iyong isipan at napansin ko din na iba na ang iyong anyo. Sabihin mo sa amin kung ano ang nangyari. Merong tumulong sa akin. Naudlot ang pagsasalita ni Haring Balaw. Ang buong akala nila ay tapos na ang laban. Muli na namang nabuo ang katawan ng higanting puno. Ngunit ngayon, mas malaki na ang itsura nito at mas makapalang baluti. Anong nangyayari? Wala bang katapusan ng isang to? Nakalimutan nyo yatang kasama nyo ako eh. Mali kasi yung ginagawa nyo eh. Simple lang ang gagawin. Hanapin nyo lang kung nasaan ang puso niya. Yun lang ang paraan para mapatigil ang nilalang. Kung mapapansin nyo mga kabayan, meron kaming inaalok. Kaunting tulong para sa Pintados upang mas mapabilis ang upload natin. Hindi kailangan magbigay ng pera. Mag-order lang kayo ng kahit anong gusto nyo sa lika. Malaking tulong ito para sa Pintados. Ito naman para sa mga bata, Mucha Candy. Tignan nyo yung itsura. Meron pang nakaukit na mukha ng kalabaw sa candy. Lalakas ka katulad ko kapag kinain mo ang Mucha Candy. Lahat ng ito ay nasa comment section mga kabayan. Meron din tayong branch sa Japan at Hong Kong for international shipping, pwedeng-pwede. Mag-message lang kayo sa FB page. Maraming salamat.